Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, happy Sunday mga idol. No, so mag-update tayo ngayon Sunday mga lods at malupit, grabe. Alam nyo, ang yung news natin ngayon medyo devastating and sad. No, medyo grabe, matindi mga balita natin ngayon mga idol, no? So bago ang lahat mga idol, sana palike ng ating video. Syempre subscribe kayo lalo na kung gusto niyo ng ganitong content. Everyday news, trending news, global news, mga idol, crypto news. Subscribe kayo at click yung notification bells. Okay? So ito, mag-news na tayo mga lods, no? So bago ang lahat mga lodi, ayan. So kagabi, habang nandun tayo sa ating matinding lugar, nakita ko nag-drop. Pagtingin ko sa cellphone ko, nakita ko nag-drop yung XRP ng 1.05. Sabi ko, sa cellphone yon. So, hindi ko siya masyado nakikita dito. So, kailangan ko pang i-1 hour time frame. Ganun pag sa cellphone eh. So, tinignan ko muna siya. Hindi ako makapag-focus dun sa yung ginagawa ko. Sabi ko, position ako dito. So, nag-position ako. And then, yun na. No, nakalimutan ko. Nag-position ako. Nag-inom na ako. Nalasing na ako. Kaninang umaga yan. Pagbukas ko, nagulat ako. Taragis, meron nga pala akong position. So, ayan medyo ongoing profit tayo ng $80 o nasa 4,900 pesos. So, ayan, nabawi na yung pinanginom natin. Ayan, grabe. So, ayan, pero syempre, mababawi lang yan kapag kinlose ko na. Pero sa ngayon, screenshot lang. Mga Lodi. Ay, hindi, ayan. So, mamaya mag-ano tayo. Titignan natin kung anong gagawin ko dito. Kasi hinintay ko lang siyang tumagos dito. Ayan, dito sa range na yan, sa taas na to. Mga lods, no? Ayan, pag umangat siya dyan sa taas na yan, pwede na tayo mag-take profit at mag-short kung pwedeng mag-short, no? Kasi sabi nga natin, ang bias natin ngayong August is short eh. Kasi August, no? Medyo ghost month. Mga idol, so hinihintay ko siyang umangat dyan and then siguro pwede ko na i-take profit and then pwede ako mag-short or something. Titignan natin kung ano yung mangyayari. Or pwede naman pag tinagos niya to, ayan, pwede na ako mag-lock profit dito sa range na to. Diyan ako maglalagay ng lock profit. O kung umangat pa siya, bahala sa buhay niya, di ba? Ganon, mga loans, no? So, ayun yung ating trade kagabi. So, nakapag-position ako. Matindi nangyari, mga idol. So, medyo sinuwerte tayo dun, no? Yan. Sana nga, swertehin tuloy-tuloy. Okay, pero kasi grabe. Kung tayo sinuwerte sa position, mayroong mga minalas. Pero mamaya na yun, unahin muna natin yung kay Trump. Kasi, muntik na magkaroon ng World War III talaga, mga loads. Alam nyo ba yun? Talagang pasugod na. No, yung US mga idol, ayun, the USA is locked and loaded and ready to go. Meron akong nakitang video sa nawala, hindi ko kasi na dito hindi ko naranda Pero pasugod na, ang dami na, no? Kumbaga, isang order na lang ng ni Trump na go, talagang bakbak na talaga yung Iran. So, pero nag-post ngayon si Trump, no? Sabi dito mga idol, the USA is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran at levels of military terror, strength, and power not seen since World War II. No, talagang ito todo na sana ni Daddy. Despite this, we have just been asked by Iran, no, and other Middle Eastern countries to hold off any attack in that the perimeters of a deal has been agreed to. So medyo nagkaawatan mga lods, no? This would include the immediate, complete, and total opening of the Strait of Hormuz and an end to Iran's nuclear threat. Based on this request, I have agreed for the future benefit of the world and likewise, no, the survival of a successful and prosperous Iran to cancel the attack subject to being able to rapidly make a deal. The country of Israel joins me in this commitment. And tangin na ito, hindi ko makita Commitment, get to work everybody and get it done. Oh, yun yung sinabi ni Daddy, no? So medyo nagkaroon ng paghinto ngayon dahil parang ang deal na binigay ng Iran is, sige, open na namin yung Strait of Hormuz ng total opening. Ayan, nakalagay, Total opening of the Hormuz Strait
at ititigil na yung nuclear na paggawa na ng nuclear o mawawala na yung nuclear threat sa Iran. Ganun yung sinabi dito, mga idol. So nagkaawatan, no? Kumbaga, sa madaling salita, pasugod na, kumbaga, tapos na sana yung Iran. Ang tanong, totoo ba, no, mga idol, no? Pero ayun kasi yung sinabi ni Trump eh. Ayun yung sinabi niya. Ang tanong, syempre, kung malay nyo na, binubola na naman siya ng Iran, hindi natin alam eh. Di ba ganyan yung Iran eh? Di ba, kumbaga, pag uwi nakaubos na tayo, makipag-ceasefire tayo para makapag-ipon ulit tayo ng mga military weapon. Ganun yun minsan sa gera eh. Kaya tumatawag ng ceasefire para mag-reload. Kumbaga, parang nagre-reload. So, ayan. Pero wish na lang natin na talagang matapos na 'to, mga idol. Siguro nga ito yung reason kung ba't nag-pump eh, pero hindi eh. Bago lang kasi 'tong ano na 'to eh. Lahat ng post kasi simula kagabi hanggang ngayon ng madaling araw eh puro pasugod na yung US. No, kaya hindi ko na yung binalita kasi ito na yung pinaka-latest news na nagkaroon ng tawag dito, parang usapan na mag-hold muna. No? Ayan, ayan yung matindi diyan. So, eto na yung pinakamalapit na news natin, mga idol, kasi dapat pahinga muna ako ngayon eh, mga lods eh. Pero ang tindi ng balita na to, hindi ko pwedeng hindi ibalita eh. No, alam nyo kahapon, umalis kami, no, kaming isang buong pamilya. No, kay Rocket, sumakay kami kay Rocket, nagpunta kami ng mall at manonood sana kami ng Spider-Man. Ikukuwento ko lang to sa inyo, mabilis lang to. Pagdating namin ng SM siguro mga 12:30, akit kami siyempre sa taas yung sinihan. Pagtingin ko dun, uy, onti lang yung nakapila. Sabi ko, akala ko ba ang dami nanonood, konti lang yung nakapila. Yung pala, pagdating namin dun, wala na, fully book na lahat. Ang pinaka, kasi maaga kami, 12:00 ng tanghali eh. So, ang pinaka pwede ka na manood, 9:30 ng gabi. 9:30 na ng gabi, ang aga pa namin. Sabi ko, patay tayo diyan. So, hindi na kami, sabi ko, wala na, kumain na lang kami. Nasa SM Fairview kami. Kumain lang kami. So, sabi ko, punta tayo ng SM Caloocan. Baka doon pwede, meron. So, alis kami sa SM Fairview. Punta kami SM Caloocan. Pagdating namin sa SM Caloocan, ganun din. 9:00 rin, 9:30. So, sabi ni boss, o sige, pa-reserve na lang tayo bukas. Sunday nga ngayon. Ngayon sana. Pa-reserve tayo bukas. Pwede naman daw magpa-reserve. So, sabi nung guard, hindi, pwede kayo magpa-reserve bukas, sir. Kasi palis na kami. Pwede ba? Balik ako dun sa counter. Pagbalik ko, sabi ko, ma'am, bili kaming ticket para bukas, sana umaga. Sabi, ay sir, pati bukas po, fully book na, gabi na din. Grabe si Peter Parker, sobrang blockbuster, mga idol. Hindi namin napanood, na busy tuloy si Boy WhatsApp eh. So, dinownload ko nila yung Mandalorian, tsaka yung Avatar na movie para panoorin nila kahapon. Grabe yung Spider-Man, mga lods, ang ilap, di namin mapanood, nakakainis. So, yun, kinuwento ko lang. Yung experience namin. Okay, so punta na tayo dito sa pinakamatinding. Ano pala, ito, isa pa. Kapag mga ganun pala mga blockbuster movie na alam mo magiging dapat sa online ka na bumibili ng ticket. Ang daya eh, may ganun pala, no, na sa online bibili ng ticket. Ang tagal ko na dito sa computer, hindi ko man lang naisip yun. Taragis yan, malas kami. So, ito na. Tama na yung kwento ko. Dito na tayo, mga idol. Ito na yung pinakamatinding nangyari. Kahapon, oh my goodness. Sabi ko sa inyo, medyo matindi yung ngayon eh. Matindi yung hack na nangyayari, no? Sabi dito, mga idol, devastating. 4,312 Bitcoin addresses wiped as of this post. 4,312 wallets. Here's 280 at the highest balance addresses so far. So, ito yung 280 wallets, no? Pero, 4,312. Ano ba to, mga idol? Sabi kasi dito, mga lods, holy S, this is getting worse. Over $71 million in BTC stolen so far as more cold card wallets continue to get drained. Alam nyo kasi yung, mamaya, papunta tayo dyan. Sabi rito ni Zizi, the thing is, with self-custody, ayun nga, kunyari, nag-self-custody ka na, ikaw na nagtabi ng Bitcoin mo, parang tayo, sa cold wallet natin, no?
Ayan, sabi niya, with self-custody, devs are patching the bugs or the bug won't fix previously generated wallets, no? And devs have no way to reach users on gap devices. Your wallet stays open to hackers until you act. Sabi rito ni CZ. I'm a believer in self-custody kasi yun talaga ang pinaka matinding way, no? Para maprotektahan mo yung crypto mo, no? Pero once na ikaw nang nag-self-custody sa asset mo, no, it puts the burden on you. No, ikaw na dapat yung mag-iingat nun, mga idol, no? Kasi ano ba yung nangyari? Sige, ano natin may malaking security issue o vulnerability na natuklasan sa cold card, no? Ito yung mga idol, ito yung site nila, oh. Ayan, parang ganito siya, 'di ba, yung ating Trezor, no? Siya ito yun, cold card at alam niyo na Bitcoin lang ang nandito, no? Bitcoin lang ang isa sa mga priority na itabi nito, mga idol, o is gawin niyang safe, no? Kaya lang, ayun nga, no? Naulitin natin. Anong nangyari? Malaking security issue na natuklasan sa cold card, isa sa pinakasikat na Bitcoin hardware wallets. Dahil dito, ang halaga ng nanakaw na Bitcoin ay umabot na kumulang, nasa 88 na ngayon, no? Sa oras na to na nagsasalita ako, ang update nila is $88 million, no? Halos 1,200 Bitcoin addresses ang naulat na nawalan ng laman. Mahigit 1,000 Bitcoin ang umano'y nanakaw ayon sa Galaxy Research. Anong vulnerability? Ang vulnerability ay isang kahinaan sa seguridad ng system o ng software na maaaring samantalahin ng mga hacker upang makuha ang pondo ng mga user. Sa kasong ito, ang problema ay hindi lahat ng cold card wallets ang apektado, no? Hindi naman lahat, no? May mga wallet talaga, pero marami pa rin. Ayon sa post, ang issue ay tumutukoy sa mga seed phrase na ginawa gamit ang cold card MK3 firmware sa isang particular na bersyon ng software. Ano ang seed? Ito yung mga seed phrase. Na pinapaliwanag niya muna kung ano yung mga nangyayari rito ay isang listahan ng 12 to 24 na salita gamit, alam niyo na yan kapag nalaman na kompromiso ang seed phrase, maaaring ma-access ng hacker ang wallet, maaaring nilang ilipat ang lahat ng laman nito kahit nasa ibang bansa sila. Hindi na ito mababawi ng blockchain kapag nakumpirma ang transaksyon. Ayun yung masakit doon, no? Ano ang pinayo ng cold card? Nagbabala ang cold card sa mga user na ilipat agad ang kanilang Bitcoin sa isang bagong wallet kung apektado sila. Gumawa ng bagong seed phrase gamit ang ligtas na update sa firmware. Huwag nang gamitin ang lumang seed kung kabilang ito sa mga naapektuhan ng bersyon, no? Apektadong bersyon. Dapat bang mag-alala ang lahat ng gumagamit ng cold card? Sabi rito, hindi naman, no? Gumagamit ka ng kung gumagamit ka ng bagong firmware o ang seed phrase mo ay hindi ginawa sa apektadong bersyon ng cold MK3, malamang ay hindi ka apektado. Mahalaga ring tandaan, ang screenshot na ito kasi asan ba yan? Ito yun, ayan. Na paano posibleng mangyaring pagnanakaw ng higit 1,000 BTC at kung bakit naapektuhan ng seed phrase. So, tuloy natin, no? Ito mga idol, ito yung site nila, yung coldcard.com. Ayan, meron silang cold card security advisory seed generated on firmware. Ayan, no? So, may advisory sila ngayon dahil na-compromise. Maraming na-compromise mga idol, no? Kaya nga sabi ni CC ulit, mga Lodi, no? Even hardware wallets can have bugs. The Binance founder is urging holders to split funds across multiple wallets after the $70 million cold wallet exploit. So, ang sinasabi ni CC, dapat hindi lang isang wallet ang ginagamit mo. No, pwede mo siyang hati-hatiin sa tatlo. Alam nyo kasi, yung cold wallet nga mahal na. Sa mga normal lang tayong mga tao, sila kasi madali sa kanila dahil mayayaman sila May pambili sila ng mga cold wallet nila. No, ako sobrang sa totoo lang yung Trezor na binili ko, namahalan ako doon, mga lods. Talagang pinilit ko na lang si boss noon. Sabi ko, boss, bili tayo para lang maprotektahan yung magkaroon tayong self-custody. Kasi ang bili ko doon nasa 15,000 ata. Kasi Trezor Safe 3 yun Dito sa Trezor, mga idol, hindi lang. Para lang malaman nyo. No,
Yo, 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 guys. Andali punta lang tayo do'n. Punta kayo sa 'pag ano mga idol, check niyo yung link dito sa sa baba ng description natin. Follow niyo ako sa X, tapos ayan, cold wallet link. So, dito kayo bibili ng cold wallet if ever lang na gusto niyo, mga idol. So, dito sa atin na, shop, 'no, ayan. So, dito dito ako sa Trezor bumili, kasi nga walang tangem ring nung pagpunta ko do'n. Gusto ko talaga tangem ring, eh. Ayan 'no, eto yung binili natin 'no, naging magkano ba bili ko dun? Basta nasa gano'n, 15. Nag-add lang ako ng 1,000 para sa ano bang tawag dun? Basta may in-avail ako na ano, parang, warranty ba yun o something, basta gano'n. 'No, dito pa lang mga lodi 15,000. Actually, namahalan na talaga ako diyan, pero kailangan nating gawin yun para sa ating, para sa kaligtasan ng ating crypto. 'No, ngayon ito yung pinakabago nun nung bumili ako, Trezor Safe 5, ngayon Trezor Safe 7 na, at tignan niyo yung presyo niyan. Nasa 26 yan kung bibili kayo roon, kasi kailangan mag-avail kayo ng another 1,000 na parang warranty, ayun yung alam ko, So imagine, yun sinasabi nila Sisi na dapat hatiin niyo ang inyong ano sa limang o kung baga maraming wallet. So imagine kung ito bibili mo, bibili ka ng 5 ganito, baka ubos na yung asset mo. Kasi kung 25 to, di 100, kahit ano lang, 4 lang nito, 100,000 na, 'di ba? So ako talaga pinilit ko magkaroon kahit isa. No, kaya lang sabi nga dito, nothing is 100%, no? Stay informed, stay safe, no? Ang pinaka ginagawa ko na lang mga lods para talaga maging safe yung akin, hindi ko talaga siya nilalagin. Kumbaga nung nilagay ko yung aking XRP doon, 'no, hindi ko na siya ginagalaw. Gagalawin ko lang 'yon 'pag magpapasok ako, 'pag magbobodega ako, and then hindi ko na siya gagalawin kasi nag-iipon ako. Iniipon ko muna, saka ko ilalagay do'n, ta's di-disconnect ko na agad sa internet. So, parang gano'n gano'n ko siya gamitin, 'no. Bihira ko siyang gamitin ng matagal na nakababad sa internet, parang gano'n, na naka-connect siya sa internet. Gano'n yung parang pinaka-safe na ginagawa ko. Isipin niyo naka-cold wallet na ako niyan, Paano pa yung mga nasa crypto exchange lang yung asset, 'di ba? Kasi nga sabi nga natin, kapag mga nasa 5 digits, okay pa yan, Puwede pa sa crypto exchange yan, puwede mo pa i-stake yan, puwede mo pa i-swap yan o trade, gano'n, mga 'pag nasa 5 digits. Pero 'pag mga nasa 6 digit na yung asset mo, nasa 100,000 na yung asset mo, mas maganda na bumili ka na ng cold wallet para maprotektahan mo na yung asset mo na yun. Gano'n yung ating ano, dahil grabe talaga ngayon mga idol, 'no? Imagine hindi lang 'to, 'no, hindi lang 'yan, kasi ito 'yan, itong ano na 'yan, So marami kasing mga wallet mga idol, 'no, ayun yung kung nakita niyo nga, 'di ba? Hindi lang Trezor, 'no? Meron tayong, ayan, Ledger, SafePal, Tangem, iba-iba 'yan, mga lods. So isa lang yung, cold card sa mga ganito, 'no, na sikat kasi yun mga lods, talagang parang Bitcoin lang talaga yung nandun sa kanya, priority niya yung Bitcoin. Eto kasing mga wallet na 'to marami, 'no, iba-ibang coins ang puwede mo ilagay diyan, 'no, pero sila na-exploit pa rin sila, 'di ba, gano'n. So kailangan mo talagang ingatan. Kaya nga nung nakaraan pa tayo nagnew-news ng mga, sobrang, trend ngayon ang pangha-hack, 'no. July crypto hack hits 210 million, 'no. PeckShield reports 30 major hacks last month lang, totaling $210 million, 'no. A 177% jump from June, 'no. July 'yun, mga idol, July lang 'yan. 75 million ngayon. The cold card, ito nga, the cold card wallet incident alone accounted for 70 million, ranking as the third largest crypto theft of 2026 so far, 'no? Ngayon, kasi baka malay nyo, 'wag naman sana, pero kung mahigitan pa yung susunod na ma-hack, 'di ba? Other big hits, ito yung mga iba pang na-hack, 'no? AFX 24 million, yung Bonk 20 million, 21 million, yung one chain bridge 13 million. Grabe, sa July lang 'yan, mga idol. July. Oh my goodness, 210 million na agad. So kailangan talaga mag-ingat mga idol. Ako talaga hangga't maaari hindi ko hindi ko kino-connect lahat ng wallet ko sa internet, 'no? Ito yung pinaka, parang nakakalungkot mga idol, kasi merong isang, alam niyo yun, crypto
person, no, na parang tayo. 8 years siyang nag-ipon ng Bitcoin. So nakakalungkot yung post niya na 'to. Sabi nga rito, "This is absolutely heartbreaking. The BTC holders spent 8 years stacking Bitcoin hoping to build enough financial security before turning 50. Living in a country affected by inflation and FATF sanction, the trusted Bitcoin to protect his savings from a weakening currency. But after his cold card wallet was compromised and his entire 2 Bitcoin was drained, no? Years of hard work were wiped out in an instant," sabi niya, no? He says, ito kasi yung huli niyang sinabi, no? Sabi rito, "I'm done with Bitcoin. I'm not even sure if I still believe in it. I don't know what the future holds for it anymore." No? I could have stayed with traditional investment and live a normal life, no? Dapat gano'n lang daw yung ginawa niya. "Maybe I should have just moved everything into Bitcoin ETF when they launch, but I don't know. It's too late, no, to do it," kasi nga nawala na yung kanyang Bitcoin, no? Grabe. Ang tagal niyang inipon, no? Sabi niya rito, "To everyone who has lost their BTC, I wish you the best and good health. I hope you find the strength to start again," no? Yung mga nahack na sa cold card. Grabe, no? Yung ayun nga sinasabi ko lagi na yung huwag niyo sayangin yung ang sakit pag nasayang yung imagine ilang taon yung binodega, ilang taon yung inipon, tapos maha lang ng gano'n. Siyempre once na hawak-hawak mo yung iniipon mo, nangangarap ka na, eh. 'Di ba 'pag nag-bull market, ganito yung mga kumbaga nandun na yung hope mo na, etong ginagawa kong bodega na 'to, eh, mapagtatagumpayan nito yung buhay ko. Yung gano'n, parang nagma-manifest ka na ng mga gagawin mo, 'di ba? And then magugulat ka na lang na-hack ka, nawala yung pinaka-hope mo, 'di ba? Naku, napakasakit nun, wag naman sana mangyari yun sa atin mga idol. Na, hindi ko alam kung magiging reaksyon ko nun, baka hindi na ako mag-YouTube nun. Ewan ko na, gagano'n na lang ako siguro nun mga idol 'no. Nakakalungkot dito sa nangyari, hindi ko na binasa, nalulungkot ako, eh. Yung huli na lang binasa natin, mukha pa naman siya mabait mga idol 'no. So dapat lagi kayong mag-iingat, mga loads, ingatan niyo ang inyong, mga asset 'no. Sabi nga ni CC, walang 100%, 'no, nothing is 100%. So totoo naman 'yan. 'No, dapat talaga ingatan, 'no? Pero as long na, kumbaga lagi kang aware, 'no? As long na lagi kang aware sa nangyayari, sa mga kini mo, sa mga ginagawa mo sa internet, eh, hindi ka naman siguro basta-basta maha-hack, lalo na kung nasa cold wallet yung, iyong, asset, 'no? Kasi yun na yung pinaka sa tingin ko na ano, eh, na safe, eh. Pero sabi nga nila kahit ayun yung pinaka-safe, eh, wala ngang 100%. 'No, nagkakaroon pa rin nako-compromise pa rin yung iba, 'no? Kaysa naman sa mga crypto exchange tayo, eh, siyempre crypto exchange, ako talaga ginagamit natin yung crypto exchange para mag-trade, 'di ba? Para mag-trade, para bumili, para mag-swap, dun yung lahat ng activity. Pero yung talagang iipunin mo, dun na yung sa cold wallet mo, ganun yun mga idol, 'no? Kasi ganun din naman kahit naman yung mga bangko, nananakawan yung bangko, 'di ba? Gano'n din yung parang ano lang, parang, parehas lang, hindi 100% safe, 'di ba? Pero at least tina-try mong protektahan yung iyong asset, 'di ba? Gano'n mga idol. Grabe yung, balita na 'to mga idol, sobrang dami ng na-hack ngayon. Imagine July lang, oh, July lang, $210 million na yung na-hack mga idol. Oh, ito naman, punta na tayo. Grabe. Punta tayo dito mga idol sa Clarity Act natin, kasi ngayong linggo na 'to, naku, ngayong week na 'to, eto na yung pinaka-hinihintay natin na week. Coinbase says, Clarity Act Senate vote could happen as early as Wednesday or Thursday. Anong date yon mga idol? Wednesday, Thursday? Saan ako? Ba't ako nandito? Eto 5 pala, sorry. 5, dito ako nakatingin 'to. 5 and 6, 'no? Kasi nasa 2 tayo ngayon, 'no? So 5 and 6 mga idol ang, pinaka-early, 'no, na magkaroon ng botohan
No, Coinbase Chief Policy Officer si Parian Shifram, hindi ko alam basahin, went live on News Nation saying the Clarity Act is now very close after nearly a year of bipartisan negotiations, no? According to Shirshad, ayun pala. Ano to? The bill has been negotiated by both Democrats and Republicans for almost a year. Lawmakers are expected to bring the bill to the Senate floor. A procedural vote could happen as early as Wednesday or Thursday next week. He says the legislation is long overdue. Overdue na, mga idol. And is hopeful it has the votes needed to advance, mga idol. At sana talaga, ito yun, no, ito yung sinabi niya, si Paryar Shirzad, no? Pwede na raw. Pero sa in-expect ko nga bukas na eh. Ang akala ko nga bukas na mangyayari yon, mga idol, no? Check nga natin yung Clarity Act sa latest news ngayon, ha, mga idol. Clarity Act vote failing and the passing will be a part of it if this whole process reverse carry trade unwind likely involved. Kasi kung ito sa tingin ko lang, mga idol, if ever na hindi mapasa ngayon yung Clarity Act ngayong week, malamang talagang magiging ghost yung month natin ngayon. Talagang mag-short ako ng mag-short pagka ganito. Hindi ko alam, mga idol. No, ayun yung naisip ko lang. Kasi negative news talaga yun, mga idol eh. Pero kung may papasa siya ngayon, yun ang mag-iiba ang takbo ng ating buhay niyan pag gaganyan. Mag-ano tayo niyan, maglulong tayo niyan pag gaganon, mga lods, no? So, isang last news natin sa XRP, yung Italy's biggest bank just filed with the SEC, and guess what's in there, mga idol? Sino na nga naman? Syempre XRP. Intesa Sanpaolo is holding 712,319 shares of Grayscale XRP Trust ETF. Major European banks are quietly stocking XRP exposure and nobody's talking about. So, tuloy-tuloy pa rin yung adoption ng XRP. Alam nyo na yan, mga idol, no? So, overall sa news natin ngayong Sunday, no, hindi ko alam, baka mamaya mag-update ulit tayo, mag-upload ulit ako ng gabi, hindi natin sure. No, pero ang sure natin, pagdating bukas, balik tayo sa 2 videos a day, no? Pero mamaya titry natin, baka may malupit na mangyari, no? Ayan, may isang malupit na nangyayari ngayon. 5-3 tayo, mga idol. Sana abutin niya na to. Basagin niya na lang to. Goods na tayo dyan, no? At ayun, mga idol, ang ano ang matututunan natin dito sa news natin, dito sa mga hack na to, is talagang protektahan, maging aware tayo sa mga nangyayari sa ating paligid o sa mga internet, kung ano man yung mga kiniklik nyo dyan, pag may mga nagpa-pop up, pag nyo agad i-click yung mga ganun, mga idol, no? So, laging mag-ingat, no? At maging aware. Ayun yung sa akin, mga idol, ngayon na news natin ngayong linggo, no? So, medyo devastating nga yung mga nangyayari ngayon at syempre nakakalungkot, no? Kasi itong mga ganito, hinahalimbawa ko yung sarili ko sa mga ganito, iniisip ko lagi, paano kung sa akin nangyari to? Anong gagawin ko? Makakaya ko ba? No, parang may stress siguro ako ng sobra pag gaganyan, mga idol. Kailangan ko ng mapag-isa. Ayan, no? So, eto mga idol, sana ano tayo, kahit na ganito yung news natin, good vibes pa rin tayo ngayong Sunday. Kasi ngayong Sunday, wala akong gagawin. So, magti-trade tayo ngayon. Titignan natin kung mag-short na tayo maya-maya. Okay? Kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga loads, no? Good vibes lang tayo ngayon Sunday. Thank you at sana i-like niyo yung video natin, subscribe kayo, check niyo yung mga nasa link dyan sa description. Magandang araw sa inyo, mga kapatid, at What's up? thank you.